Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po muli sa bawat isa sa atin at patuloy na mapagpala po tayo ng Diyos sa umaga pong ito, kahit po ngayon sa pakikinig ng Kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy sa bahaging ito ng atin pong gawain, muli inaanyahan ko pong bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa ang aming mga handog ng mga awit, papuri at pagsamba ay naging katanggap-tanggap sa inyo sa umagang ito. Nawa ang mga pusong naghandog nito ay puro at dalisay at napupuno ng pag-ibig at pagluwalhati sa inyong pangalan. Ngayon naman ay kayo ang siyang mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. At gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero at ipahayag, Panginoong Diyos, ang inyong kalooban at ang inyong kadakilaan sa umaga pong ito. Nawa ang bawat isang nakikinig ay maging taimtim at taos sa puso, Panginoon, ang pagtanggap sa inyong kalooban. Higit sa lahat ay ang pagsasagawa nito sa amin pong mga pang-araw-araw na buhay. Kayo, Panginoong Diyos, ang siyang magpala sa bawat isa sa amin at nawa malugod kayo, Panginoon, sa lahat pa ng aming mga gagawin. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan nga po, ay nakalipas na po ang unang linggo ng buwan ng Hulyo at napakinggan po natin ang mensahe. May kinalaman, may kinaukulan sa atin pong mga buhay bilang mga Kristiyano. No? At kung paanong ang mga tao na ipinasok sa kaharian ng Diyos ay dapat pong magbago na o mabago na po bilang mga nilalang kay Kristo. No? Mga taong hindi na po nabubuhay para lamang sa kanilang sarili, para lamang sa kanilang sariling kagustuhan o kapakanan, pero sila'y tinawag na mamuhay sa mas mataas na antas ng ng layunin. No? We were called to live for a higher purpose at matatagpuan nga po natin na wala pong masihigit po na layunin liban doon sa galing po sa Diyos. There is no higher purpose than that which is from our God. No? Sa sa related po sa temang ito, ang atin pong mensahe naman ngayong umaga ay may kinalaman po sa kahalagahan po ng mga mabubuting gawa at ang ilang mga maling kaisipan, maling mga ideya ukol po dito. No? Hindi na po nakakagulat na ang temang ito, ang mabubuting gawa, kahit po sa panahon natin ngayon ay very divisive pa rin po. No? Marami pong mga relihiyon ng sanlibutan ito ay naniniwala, pinanghahawakan nila ang ideya na ang mabubuting gawa ang siyang paraan para sila ay makamit ng anumang mabuting bagay. Depende sa kanilang paniniwala. No? At kahit nga ang mga hindi po mananampalataya, kahit ang mga taong wala pong pinapanigan na kahit anong paniniwala, ay meron pa rin pong ganitong himig ng kaisipan. No? Na para bang ang paniniwala ng mundo ay parang basta gumawa ka ng mabuti. No? Sa pinakamababaw ang sistemang at ang sistemang kanilang pupuntuhan o ituturo ay ang tinatawag na karma. No? Basta gumawa ka ng mabuti, babalik lang din 'yan sa iyo, no? At mga ganitong uri ng kaisipan, no? Matututunan naman po natin sa Biblia na ito po ang isa sa mga pinakalumang paniniwala na po na mali, na wala po talagang kinalaman sa katotohanan. Hindi po ito totoo sa anumang paraan base po sa kapahayagan po ng atin pong Panginoon. And yet, it persists till today. No? Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na wala pong makakabili, wala pong sino mang makakakuha, makakahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga gagawin o kanyang mga ginawa. No? Ganun pa man, sa kabilang banda, meron ding mga tao na naniniwala, sabihin na natin po sa panig ng mga mananampalataya, na naniniwala na wala din daw pong lugar ang mabubuting gawa sa buhay po ng mga sumampalataya na sa Diyos. Dahil naniniwala sila na ang kaligtasan wala namang kinalaman sa mabubuting gawa, so hindi na dapat din daw yun pag-usapan pa. No? Ang paniniwala nila o ang sinasabi nila ay ang paniniwala ang pinakamahalaga. No? Yun lang, maniwala ka lang. No? At sapat na yun para sa iyong buhay. No? At disregard everything or anything else for that matter.
Ang dalawang kaisipang ito ay magkasalungat sa isa't isa, pero masasabi po at makikita po nating parehas lamang po din po silang mali. Ang nakakaligtaan ng mga taong may paniniwala na wala naman, hindi naman mahalaga ang mabubuting gawa, no? Ang mga pumapanig dito sa pananaw na ito ay nakakalimutan o nakakaligtaan nila na ang kaligtasan na buhat sa Diyos ay bahagi po dito ay ang pagbabago ng buhay, no? Dinadala ng Diyos ang isang makasalanan magmula sa kamatayan papunta sa buhay, no? Nagreresulta ng isang bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Liban doon ay binabaliwala nila ang napakalaking bahagi ng kasulatan ng salita ng Diyos may kinaukulan sa pamumuhay ng Kristiyano, no? Yung Christian living, no? Na ang tinutukoy ay ano ang dapat mong ginagawa pagkatapos mong maligtas, no? So hindi po natin pwedeng sabihin na hindi yan mahalaga, no? Dapat nating sabihin ang katotohanan ukol po dito. Nawa ang mensahe natin sa umagang ito ay patuloy na mangusap po sa atin, at sana sa patuloy na pagsasaliksik ay mawala na po talaga at least sa atin pong mga isipan ang anuman pong mga panlilinlang, mga pandaraya o di kaya mga maling kaisipan na umiiral ngayon sa sanlibutan, no? Ang pamagat po natin sa mensahe natin ngayong umaga ay we are created for good works, no? Sino pa ba kung hindi tayo na mga nilikha ng Diyos, no? Mga kapatid, ganoon din para po sa ating mga panauhin, atin pong tignan ngayon sa umagang ito na ang mga sumampalataya sa Diyos, sumampalataya kay Kristo, ay iniligay niya sa kanyang kaharian para gumawa ng mabuti, no? At ito po ang atin pong titignan. Number 1 is good works in the Christian life, no? Meron pong karapat-dapat o tamang kalalagyan ang mabubuting gawa sa buhay po ng isang Kristiyano. Ngayon, kailangan tayong maging maingat kung saan natin ilalagay nga po ito, no? Letter A, para maliwanag, dapat po pala, kinapitalize ko po yung isang salita sa gitna, we are saved not by good works, no? Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, no? We are saved apart from our good works, hindi dahil dito o sa anumang kadahilanan ng atin pong pagiging mabuti o pagsunod, no? Hindi tayo diyan naligtas. Para maunawaan po natin muli ang napakadakilang kaloob ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, muli balikan po natin ano po ba ang atin pong katayuan bago natin nakilala at nakasama ang Panginoong Hesus, no? Ang buhay bago makilala si Kristo ay isang buhay na malungkot at kalunos-lunos, no? Atin pong tinutupad ang ating mga layunin, ang ating mga pagnanasa, namumuhay tayo sa laman at ang lahat ng kasarapan na dala nito, at malalim din po ang pagkakalugmok natin sa kasalanan, no? And enjoy po natin yun. Yun po ang buhay po natin. Iilan lang kung meron man, iilan lang ang nakakaalam na ang landas na ito ay tungo sa kamatayan, no? Marami alam, mamamatay naman talaga tayo physically. Pero iilan kung meron nga man ang nakakaalam na ito'y kaparusahan sa impyerno, ang kahihinatnan ng tao. Dahil nga po sa ating kasalanan, tayo po ay mga ligaw, no? And we were headed for judgment. God's wrath was primed against us. Ito'y nakaamba, no? Laban sa atin, primed to punish us because of our sin. Ito nga po ang sinasabi ng Epeso Kabanata 2, 1-3. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ngayon, ito pong mas mahalagang punto, liban dyan, ay kahit na gusto nating baguhin o magbago sa ating sarili,
Kahit na gustuhin natin na sundin o sumunod sa Diyos, hindi natin yon magawa. We could never please God in any way. Not even 1%, not even 0.5%. Wala po tayong kakayahan because we are dead. Patay po tayo, ang sabi po sa verse 1, patay po tayo sa ating mga pagkakasala. No? That is what it means to be powerless and futile. Yung useless po, wala po siyang kahit anong maidudulot o magagawa, anuman. No? At yun po ang atin nga pong kalagayan. No? Even if you tried, you would not succeed. Nilinaw ito ng ilang talata sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, 7-8. Sabi niya, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, gaya ng ginagawa po ng nating lahat dati, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Yung maliit na clarification po ang napakahalaga sa talatang ito. Talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Hindi mo gustong gawin ito, pero sa kabila nito, kahit gustuhin mo man, hindi mo pa rin kayang gawin. That's what it means to be futile. Wala po talagang kabuluhan ito sa atin. No? At sa talatang 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. We would never please God in our state before. No? Hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos, yung pamantayan niya ng maganda, ng mabuti at matuwid. No? At dahil nga po sa kaseryosohan at sa katindihan ng kasalanan natin at ng daladala nitong bunga, there was nothing we could have ever done or ever do to escape or avoid the punishment of sin. So diyan natin isisingit, good works included, yes. No? And kung galit sa akin ng Diyos dahil masama ako, di gagawa na lang ako ng mabuti para, alam mo yon, i-offset. That's the most basic idea this world tells us to do. Yan ang natutunan po natin kahit galing po sa mga taong hindi naman po relihiyoso. Diba? If, alam mo yon, meron kang nagawang mali, di pantayan mo, tapatan mo ng mabuti at maganda para, alam mo yon, para kang nagsisiso, no? In that sense, no? Sikapin mo na mag-balance yung dalawa. But the reality is that the Bible, the Word of God tells us that no, even yung mabubuti nating gawa ay wala pong kabuluhan sa mata ng Diyos. And therein lies yun pong specific na point, ano? Kasi ang next na tanong o ang maaaring magiging tanong po ng marami is that, paano po yun? Marami naman po sa mundo ay nakakagawa ng mabuti. There are people who are not Christians who do good things. They help other people. They give money to the poor. They give to charitable institutions. And again, let us be clear. Ang tinutukoy po ng mensahe natin ng pag-aaral na ito ay ang pamantayan ng Diyos. Dahil sa mata natin, yes, marami pong gumagawa naman po talaga ng mabuti sa mundo. We should not deny that. Hindi po natin pwedeng pagtakpan or magbulag-bulagan po tayo. Totoo po, marami pong gumagawa ng mabuti. Anong dahilan? Para saan hindi natin masisigurado kasi ang nakakaalam lamang po niyan ay ang Diyos at ang sariling puso ng taong gumagawa ng gawaing ito. No? The motivations are not so clear to us, other people. No? Yes, there are people who do good, but in essence, even their greatest good, yung pinakamabuti nilang mga gawain, ay hindi po tatanggapin ng Diyos. At yun yung problema. Kasi pagdating sa kahatulan, hindi naman po tayo haharap sa korte ng tao. We're not gonna face the court of the world, the court of public opinion. No, we're gonna face the court of God. Isa lang po ang judge doon, ang Diyos. Ang pamantayan po doon ay yung pamantayan po ng Diyos at hindi po tao. And that's where the problem lies. No. Kung pagiging mabuti lang ang issue, edi gumawa na lang po tayo lahat ng mabuti at magiging masaya, payapa, tahimik ang mundo. Sino bang hindi may gusto nun? Kahit man ako gusto ko po nun.
But that's not the issue here. We're talking about eternal issues here. Ang kaparusahan sa impyerno dahil po sa ating kasalanan. So kahit gumawa ka ng mabuti, sa mata ng Diyos, hindi po nito mabubura ang pagkakasala natin. Kasi kahit yung puso na gumagawa ng mabuti sa harap niya, kung ang pusong ito ay makasalanan, lahat ng magiging bunga nito ay pawang masama lamang din po. No? The fruit will always come from its root. At kung ang ugat ay masama, ang bunga po ay masama. Kahit ano pang ganda nito sa labas, ang bunga po ay magiging masama pa rin. Sabi nga po ng Isaiah 64 verse 6-7, kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. No? Actually, isa sa mga clarification po ng verse na ito, no? Pag daw tinranslate or pag tinignan po sa original na Hebrew, yung maruming basahan po is talagang marumi. When we say maruming basahan sa Tagalog, ang iniisip po natin ay pamunas. Alam mo, maruming basahan, pamunas sa bahay. When in reality, ang language na ginamit po dito ni Isaiah is yun pong napakarumi na bagay na wala pong ibang pakinabang na kundi itapon na lang. No? Pasintabi po, ang context po ng karumihan nito ay may kinalaman po sa pagdudugo ng babae. No? 'Di ba? Pag yun po ang context ng karumihan, no, lalo na po sa kultura ng Hudyo sa lumang tipan, base po dun sa mga utos ng Diyos, when we see the word maruming basahan, talagang useless po siya. No? Siguro kahit naman kayo, meron po kayo sa bahay, meron po tayong maruming basahan, meron po tayong malinis na basahan. Pero basahan parehas. Alam mo po yung maruming basahan yung wala na pong pakinabang, yung pag siya yung ginamit mong pamunas, yung pinunasan mo, mas lalo pang dumudumi. Alam niyo po yun? Para po siyang ganon. No? Pwede mong labhan, pero bakit pa? Basahan lang naman yan, tapon mo na. And that is what Isaiah tells us. No? Ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Mabubuting gawa po to, hindi po to kasamaan, hindi po mga karumal-dumal na bagay to, mabubuting bagay to. And yet, they are as filthy rags, ang sabi po. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Wala kahit isa man sa amin ang humihiling at nagsusumikap na kumapit sa inyo. Sabagat lumayo po kayo sa amin at pinabayaan nyo kaming mamatay dahil sa aming mga kasalanan. No? So again, we are saved not by works. Alisin ito sa isipan ng sino man sa atin. Nagbabakasakali, nagdadalawang isip po sa bagay po na ito. No? Nothing we have done, nothing we would ever do is able to save us. So paano tayo naligtas? Because of God's great love. Because of His grace, yung kanyang kagandahang loob para po sa atin na mga makasalanan. No? At yun nga po yung karugtong ng Epeso, Kabanata 2, sa talatang 4 hanggang 9. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Again, memory verse na po yan ng marami po, marahil sa atin. But it bears mentioning time and time again. Lalo na, kahit na tayo ay mga mananampalataya na sa kasalukuyan. We can never boast about anything good in us.
All of salvation was because of God. Kahit ang pananampalataya na maaari sigurong isipin ng iba na pwede pa rin nating ipagmalaki, ang pananampalataya ay naging posible lamang dahil ang Diyos pa rin ang pinagmulan nito. Kung hindi ka binuhay ng Diyos sa iyong pagkakamatay sa kasalanan, wala pong mangyayari. Sabi ko nga po, kahit manampalataya ka, quote and quote, manampalataya ka, pero kung wala naman talagang buhay galing sa Espiritu ang ibinigay sa iyo, wala din po itong kabuluhan. No? Even faith comes from God. It is still God's gift to us. Wala tayong pag-asa, tayo ay patungo sa kaparusahan, pero dahil sa kanyang biyaya, pinagkalooban tayo ng libreng kaloob. Kaya nga, dinidiinan po natin yung salitang libre. Walang bayad, kasi hindi mo kayang bayaran po yan. No? At hindi mo naman din dapat talagang bayaran ito. No? It cost us nothing, it cost God something. No? It cost Jesus Christ His life on the cross. No? So we can never earn. We did not earn, we can never work for salvation. No? Binigay ito ng Diyos ng malaya. No? Tayo ay tinatawag ng mga Kristiyano hindi dahil sa anumang ginawa natin, kundi dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Anong pwede nating ipagmalaki? Sa ating sarili, wala. Well, pwede nating ipagmalaki ang ginawa ng Diyos para sa atin. No? We are saved not by works. Pero ang sumunod po dito, letter B, salvation enables us to do good. No? So, good works does not come before salvation, good works follow after salvation. At yun po naman yung katapusan ng Efeso Kabanata 2 sa talatang 10. No? Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya dito nililiwanag ni Apostol Pablo na ang paggawa ng mabuti ay talaga namang bahagi na talaga ng kalooban ng Diyos simula pa nung una bago pa niya likhain ang anumang bagay. Alalahanin, no? Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Lahat ng intensyon ng Diyos para sa kanyang nilikha ay mabuti. Ang sangkatauhan at ang gagawin ng sangkatauhan ay dapat sanang mabuti. Ano ang sumira? Ang pagpili ng tao na magkasala. Ang pinili ng tao ay sumuway sa napakasimpleng utos ng Diyos. And because of it, every aspect, every facet of life suffered. Wala pong anumang area ng buhay na hindi po nahirapan dahil sa pagkakasalang ito. At dahil nga sa kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos, naghiwalay sa atin sa kanyang kalooban, naghiwalay sa atin sa kanyang presensya, what was originally intended in the will of God was now disrupted. Hindi natin matupad ngayon yung layuning ito na gumawa ng mabuti. No? Nothing technically is good in the sight of God because of sin. Dahil po dun sa kasalanan ng ito ng pagsuway. No? Sinubukan pa rin po ng tao gumawa ng mabuti. The best that we could have done is to appease the wrath of God temporarily. Yun na po yung pinakamaganda, yun yung pinaka-positive na effect, no? Ay yung, alam mo yun, i-delay ng bahagya yung puot ng Diyos. Yun na po yun. That's it. That's the best we could do. No? Kung paparusahan ka dapat ngayon, hindi, sige, bukas na lang. Ganun lang kababaw, ganun lang kababa ang kaya po nating gawin. No? It was temporary. We could not buy our way into heaven and could not pay our debt of sin. Hindi natin mabayaran ito. No? Ngayon, whereas sin was the sickness, kung ang kasalanan ay ang sakit, ang kaligtasan po ang naging lunas. Salvation was the cure. No? Inayos sa pamamagitan ng kaligtasan ng lahat ng hindi natin kayang gawin. So through salvation, makikita po natin yung paggalaw, no? Sa pamamagitan ng kaligtasan na nag-ayos ng atin pong buhay,
inayos ang atin pong espiritu, inayos pati ang atin pong relasyon at ugnayan sa Diyos, ito din po ang nag-ayos sa atin pabalik doon sa kalooban ng Diyos. It restored us to the will of God and enables us once again to do what we could not because of sin. Dahil dito, naibalik tayo sa tamang at matuwid na nararapat naman talagang kalagayan po natin. No? Kaya nga ang sabi po sa Roma, Kabanata 6, 17 hanggang 19, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Now we have a choice, kasi dati wala kang choice eh. Dati alipin ka ng kasalanan at kasamaan and that's it. Now you have a choice to submit to God, to obey God, to commit yourself to His will. Kaya sa pamamagitan ng buhay kay Kristo, ang buhay natin ay nabago. No? Bigyan tayo ng panibagong puso, panibagong isip, panibagong mga pagnanasa, and yes, technically panibagong layunin, pero katunayan ang layuning ito ang talaga namang layunin ng Diyos noong una pa man. Ang hindi po kanais-nais at kagamit-gamit noon sa ating kasalanan, ngayon ay may halaga na. Good works have no value under sin. Good works have much value under grace. No? Sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos, mayroon na po itong halaga. Kaya't matutupad na po natin ngayong tayo ay ligtas na, matutupad natin ang mabubuting gawa na dapat naman talaga nating ginagawa. Sabi nga po ni Apostol Pedro po, no, sa unang Pedro, Kabanata 1, 13 hanggang 16, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. That's possible now. Posible na siya sa puntong ito ng ating buhay. Kaya nga, letter C, the good works we do are expected. No? Ito ay pangkaraniwan, ito ay dapat naman talaga. No? Bilang bunga ng kaligtasan, nililiwanag nito ngayon sa atin na tayong mga naligtas dapat pong tuparin ang utos na ito, ang layunin na ito na galing po sa Diyos. Hindi po ito mangyayari ng pagkakataon lamang o ng aksidente, at sa isang banda, hindi din po ito optional para po sa mga Kristiyano. Kaya hindi po dapat sabihin ng sino mang sumasampalataya kay Kristo na ay hindi yan mahalaga. Nakapailalim tayo sa biyaya ng Diyos, hindi yan mahalaga. No. Read the Bible, no? Para po magliwanag ito sa ating mga puso. No? It is not optional to the Christian. Sa malawak at malalim na pagbuhos ng biyaya sa ating mga buhay, ang biyayang ito ang paraan natin para tayo naman ngayon ay makasunod at makagawa ayon sa kalooban ng Diyos. No? Huwag pong mahaluan dapat ng ibang kaisipan, ng ibang mga motibo ang atin pong pagsunod sa paggawa ng mabuti. May maganda pero seryosong sinabi ang Panginoong Hesus ukol po dito. No? Ang sabi po niya sa Lucas Kabanata 17, 7 hanggang 10, sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain.
Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutubad lamang kami sa aming tungkulin. Maganda, pero sabi ko nga po seryoso. And some people, some Christians, alam mo yun, they're not ready. They're not able to hear this clearly. No? Kasi medyo masakit po siya eh. No? Masakit depende sa iyong motibo. No? Pinapaliwanag sa maikling pangungusap ng ating Panginoong Hesus ang kalagayan ng isang alipin. At dito nga sa huling talata, tinutukoy niya mismo ang kanyang mga alagad bilang mga lingkod. No? We can say servant, we can say katulong, but in the context of the language, ito'y parehas lang din po sa salitang slave, alipin, a bond servant. Isang taong nakapailalim sa kapangyarihan ng iba. No? At tayo ay tinatawag na mga alagad. Nagpapatawag tayong mga lingkod. At kanina sa aklat ng Roma, nabanggit ni Apostol Pablo, kahit ang salitang pagiging alipin ng katwiran. We cannot avoid talking about this truth. Hindi po natin ito pwedeng iwasan forever. Dito, simple lamang po ang kanyang nais ibig sabihin. No? A servant does not expect thanks from his master. Because a servant only does what he is told. No? So, baliktarin po natin, kung ikaw po ang Panginoon, hindi mo kailangan pasalamatan ang sino man pong tao. No? O sino mang lingkod mo, dahil ikaw ang Panginoon at dapat lang naman talaga nilang sundin ang lahat ng sinasabi mo. No? Kung ilalagay po natin yan sa konteksto ng modernong panahon po, it could also apply in some specific way. Ngayon, wala na pong technically, hindi na po alipin ang konteksto natin, but we're still, servants in some way. Kung ikaw ay empleyado, ikaw ay naglilingkod para po sa iyong Panginoon. Whether your boss or your company, it's the same. No? Ang kaibahan, at anytime pwede kang umalis. Yun lang ang naiiba. No? Hindi ka nakatali. Pwede kang umalis. Depende, yung pala, depending kung may kontrata ka po. No? Pero in that sense, di ba, pag nagtatrabaho ang isang empleyado sa ilalim ng pamamahala ng kumpanya, pag ginawa ng empleyado ang kanyang trabaho, technically speaking, technical po to, no? Hindi mo siya kailangan pasalamatan. At pwede nga rin sabihin ng trabahador, ng empleyado na, no, you don't have to say thanks to me. Because this is my job. Gawain ko to, trabaho ko to. Sa context ng modernong panahon, ang dapat gawin ng Panginoon ay sahuran siya. Huwag mo akong pasalamatan, bigay mo sweldo ko. Diba? Doon nagiging problema sa ibang opisina, diba? Puro pasasalamat, puro party, pero pagdating sa sahod, laging late, laging delay. Hindi po. Sasabihin ng empleyado, hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. I'm doing my job. Ganon po ang context dito. A servant does not expect thanks because he is only doing what is required of him. At ganun man yung Panginoon, hindi niya kailangan magsabi ng anumang mabubuti. It's just that tayong mga tao, as time goes on, we have learned to be hospitable and respectful. Mabait kasi tayo. No? At ito yung mga katuruan o mga kaisipan na nagsasabi sa atin na tratuhin mo ng mas mabuti ang mga tao para maging okay ang relasyon ninyo. But then in the context of technicality, tama po ang sinasabi ng Panginoon. So yan ang ilagay natin sa ating isipan bilang mga lingkod. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Siguro ito lang naman po yung bottom line. Dahil ba nag-expect ka ng reward? Dapat hindi. Dapat hindi. At ito yung talatang magpapaliwanag kung bakit dapat hindi. No? Kung gumagawa ka lang ng mabuti because you're expecting God to reward you for your good works, then you're doing it wrong. Mali ang iyong expectation, mali ang iyong motivation. Kaya ka gumagawa ng mabuti ay dahil niligtas ka ng Diyos at alinsunod sa kanyang kalooban, iniligay ka niya sa tamang pamumuhay. No? When we do good works for God, we are not doing anything special or extra. No? 'Di ba? Na para bang minsan parang matapos mong gawin ng isang bagay, naghihintay ka ng kailangan kilalanin ako, kailangan.
'Di ba? Pansinin yung ginawa ko kasi yung ginawa ko napakabuti at napakaganda. Whether you're expecting it from other people, whether you're expecting it from God, kahit na minsan wala tayong sinasabi, nakikita po ng Diyos ang atin pong puso. 'Di ba? Nakikita niya na kapag tayo ay hindi napansin or parang wala namang mabuting nangyari sa atin matapos gumawa ng mabuti, nagtatampo tayo. No? So ito ang paalala sa puntong ito ng atin pong talakayan. No? When we do good, we are merely fulfilling what is our basic duty as servants. Therefore, we should not have a sense of entitlement to any recognition or thanks in anything that we do. No? At totoo naman, truly, think about it bilang Kristiyano. Have you ever thought na, kailan ba ako pasasalamatan ng Diyos? Tagal-tagal ko na sa ministry, kailan ba ako pasasalamatan ng Panginoon? A real Christian, many of us have never thought of it like that. Wala pong nakaisip niyan sa atin. Kasi ang isip ng isang lingkod, alam niyo po yon, anong iniisip ng marami po sa atin. Pagtapos natin gumawa ng mabuti, anong sasabihin natin sa sarili natin? Sana naging katanggap-tanggap to sa Panginoon. Sana matuwa ang Diyos. Sana naipakita ko sa Diyos yung papuri ko, yung pasasalamat ko, yung appreciation ko. We never look at it from, kailan kaya ako bibigyan? No, never. Hindi po tayo ganun mag-isip. Hindi dapat tayo ganun mag-isip. No? Our good works do not put God in our debt. No? Wala pong pagbiglang parang ang Diyos pa ang nagkaroon ng utang na loob sa atin. No. No? It is God's love in Christ that puts us forever in debt. Tayo ang may malaking pagkakautang sa Kanya. And whatever we do for God is the least we can do, not even to pay Him back. Hindi natin kayang bayaran ang binigay ng Diyos sa atin. No? We can never outgive God in anything. No? Kaya muli ang paggawa ng mabuti ay pagkakataon, it's just an opportunity to show our love, to show our gratitude, to show our appreciation for God. So never do good works for a reward. Kung merong reward, thank you. Kasi sabi ko nga po, lahat ng reward, kung tutuusin, ay bonus na lang po. Kasi kahit na wala pong kahit anong gantimpala, gagawa pa rin po tayo ng mabuti. Dahil yun ang kanyang kalooban. No? We give glory to God, we do good because it is the right thing to do as His children. Sabi nga po sa awit 1:16-12-14, ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mga mamamayan. That's it. That's the best we can do. No, yun lang. Hanggang dun lang talagang pwede nating gawin. At kung yun lang ang pwede nating gawin, dapat nating gawin ito ng napakabuti po talaga. No? Good works, even the best of good works, are worthless in the person who does not have a relationship with God. No? Katunayan, ang isang gawa ay mabuti lamang kung ito'y ginawa sa pangalan at sa layunin ng ating Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? There is no good work apart from God. No? Sabi po sa Mateo, Kabanata 7, 22-23, yung paalala, di ba? Yung babala. No? Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala sa inyong mga pangalan, sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Just because something is good in our eyes does not make it automatically good in the eyes of God. Kaya ang habulin po natin yung tunay na mabuti sa mata ng Diyos, hindi lang yung mabuti sa pamantayan ng mundo. Kaya dugtong po natin dito, number 2 is our duties as Christians. No? Sa malawak na usapin ng paggawa ng mabuti, ano ang dapat nating tinutupad o ginagawa?
Paulit-ulit nga po ang bagong tipan. Ito yung nabanggit ko po kanina sa intro. No? Napakalaking bahagi ng New Testament ay nakatuon ang pansin para po sa pamumuhay ng Kristiyano. 'Di ba? Kumbaga kung ang kaligtasan, ang kahalagahan at ang kaligtasan ay ganitong parte sa Biblia, yung physical na length po niya, no, pag binasa mo po ang mga salita na nakapaloob po dito, ganyan lang po siya. Ang Christian living ay ganyan. Mas malaking parte ng bagong tipan ay nakaukol para sa layunin pong ito. Kasi yun po yung pagsasanay na ginagawa natin sa kasalukuyang panahon. No? With every proclamation of salvation by grace, paalala din ito sa bawat isang mananampalataya na ang mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ay dapat din pong namumuhay sa biyayang iyon. Nakikita sa kanilang buhay ang bunga ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanata 1, 27 hanggang 30. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. No? Ilang mga bagay po ukol po dito. Letter A, we are Christ's ambassadors. Again, when talking about being an ambassador, a big word, but kung papababawin natin ang bahagya, no, it just means representative. We go out in the world not carrying our own name alone, but we carry the name of Christ. Tayo ang nagiging representative po ng ating Panginoong Jesus. Jesus Christ is not with us physically at the moment. Hindi katulad nung panahon ng mga alagad na nandito talaga siya na buhay sa lupa. Tapos na po ang panahon na iyon. Wala na po siya. Bumalik na po siya sa kanan ng Ama. Ang presensya niya ay nararanasan natin bilang mga mananampalataya. But physically, He is not here. No? Or in the literal sense na hindi natin siya mahawakan o mahipo. Sino ang nakikita ng mga tao? Sino ang makakahipo? No? O sino ang kayang hawakan, tukuyin at makita ng iba? Tayo. Tayo po na nandito pa sa lupa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 5, 11-21, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Talking about the ministry of reconciliation using the word ambassador for Jesus Christ. No? Kaya napakahalaga nito sa atin pong layunin, sa atin pong responsibilidad at sa atin din pong kamulatan. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo isolated. We are not an island. Wherever we are, whatever we do, we carry with us the name of Christ. No? We represent Jesus Christ in this world. One of our primary directives is to preach the gospel. Kaya tayo ay nakapagkasundo sa Diyos ay dahil lamang sa kapahayagan din po ng kanyang salita. At walang ibang paraan para ang mga tao ay makakilala sa Panginoon, kundi una sa lahat sa pamamagitan din po ng kapahayagan ng kanyang mabuting balita. Sa paggawa natin ng mabuti, ito ang pangunahin kasi masasabi ko po, no, with all certainty, na ito po kasi sa totoo lang ang pinakamabuti nating pwedeng gawin
para po sa kapakanan ng iba. We should and we could always do other good things. Tulungan natin ang kapwa, abutin natin ang kanilang mga pangangailangan, iangat natin sila sa kanilang buhay. Mabuti po yun at dapat sa mga ibang pagkakataon ay ginagawa din po natin yon. But ultimately, anything else would be rendered useless. Sa totoo lang, kung ang tao ay mananatili sa kanyang kalagayang makasalanan. Kaya higit sa lahat, ito pa rin po ang pangunahin sa atin pong mabubuting gawa. No? Gawan mo ng mabuti ang iyong kapwa, paano? Dalhin mo sa kanya si Kristo. Siguro mas magandang sabihin, dalhin mo siya kay Kristo. Kahit tulungan mo ang kanyang pisikal, mental, emosyonal na kalagayan, kung mananatili siyang makasalanan sa mata at sa harap ng Diyos, then it's all for nothing. Sayang din po. Diba? Pinakamaganda, abutin natin ang kanyang spiritual needs first, and then abutin din po natin yung physical needs second. No? Wala naman pong masama po doon. No? Pero kaya ito ang pangunahin. No? Letter B, bearing fruit in every good work. No? Sabi nga po ng atin pong morning devotion kanina, Titus chapter 3 verse 8, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Ito ang layunin ngayon, gumawa ng mabuti alinsunod sa kalooban ng Diyos. No? Galing sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Galing sa mga dating kaisipan patungo sa mga tamang kaisipan. No? Ang isang mahalagang pamantayan sa mabuti, tandaan, mabuti sa pamantayan ng Diyos. Good works, iba po ang definition, ang description nito, depende kung sino po ang iyong tatanungin. Kung sanlibutan ang tatanungin po natin, halos lahat ng ginagawa natin ay pawang masama para sa kanila. At halos lahat naman ng ginagawa nila ay pawang mabuti para sa kanila. So we should never do good works on the basis of their own standard. Hindi po yun magtutugma. No? And we are not in this work to please others. We are not in this to please other people. No? Kundi dapat ituon natin ang ating pansin sa kung ano ang kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. The standard of good is always with God. Kung ano ang mabuti sa Kanya. No? Dahil yun lang naman talaga ang tunay na mabuti kung tutuusin. So we should remember this. If you're doing good works in the eyes of God, hindi ito laging tatanggapin ng ibang tao. No? So yun yung nagiging problema. At yung mga mahihina, kaya sila bumibigay. Kaya nila pinapalitan ang kanilang pamantayan at gagamitin nila kalaunan ang pamantayan ng mundo. No? Kasi pag pamantayan ng Diyos, parang mas marami akong nakakaaway. Pag pamantayan ng sanlibutan, mas marami akong kaibigan. Ganun talaga. No? Doing good. We're not even doing good for the sake of other people. We're doing good for the sake of our salvation. No? Dahil ito ang dapat ko naman talagang gawin. Yun yung laging idiin sa isip po natin at puso. Kasi ito naman talaga ang dapat kong ginagawa. Ba't ko gagawin yung bagay na walang kabuluhan? Ba't ko gagawin yung bagay na mali? Ba't ko gagawin yung bagay na wala namang kwenta? Dapat ko lang naman talagang gawin yung pawang mabuti sa mata ng Diyos. No? Sabi po ni Apostol Pablo sa Colosas, Kabanata 1:9-12, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod para kanino? Para sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama
sapagkat may narapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Sa isang banda, hindi ba nakapagtataka sa unang tingin, Sa parehas na grupo ng talata na may paggawa ng mabuti, nandun din po yung pagtsatsaga at pagtitiis. Parang bakit ganun, hindi ba dapat pag gumagawa ka ng mabuti, pawang masaya at magaang dapat sa pakiramdam? Bakit pagtsatsaga at pagtitiis ang kabalikat nito? Dahil nga po sa lahat ng nabanggit ko po kanina. Ang mabuti para sa Diyos ay hindi pawang mabuti sa maraming tao sa mundo. And the choice is yours. The choice is up to you. Ikaw na tumanggap ng utos na ito. Well, alam ko ang dapat nating gawin. Mas magandang sundin natin ang Diyos kaysa sa ang pamantayan ng tao. No? But we have to be mindful of this. No? Bearing fruit in every good work is always through the standard of God. No? So yun po ang atin pong alalahanin. No? Huling paalala po dito, sabi po sa Galatia, Kabanata 6, talatang 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. No? Una, sa mga kapwa natin, mga Kristiyano. Pangalawa, doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Wala tayong exception din po. Wala tayong pwedeng iwasan na tao. No? Hindi lang sa gusto natin, hindi lang sa kaibigan natin, hindi lang sa pamilya natin o kakilala natin, kundi sa lahat. Sa lahat talaga ng tao ang atin pong gawain ito. At letter C, ang atin pong layunin ay masunod ang atin pong Panginoon sa lahat ng bagay. No? Kung ang tanong, ano ang mabuti? Ito ang mabuti, ang sumunod sa utos ng atin pong Diyos. No? Bilang mga mananampalataya, nakikita po natin ang kahalagahan at importansya ng pagiging masunurin sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. No? Kung kinikilala mo ang Diyos na iyong manlilikha, iyong Panginoon, iyong Diyos at tagapagligtas, kung kinikilala mo ang Diyos bilang ganito, hindi po dapat maging mahirap sa iyo na sumunod sa Kanya. No? Kaya nga yung mga suwail, specifically suwail sa Panginoon, meron pong issue hindi lang sa pagsuway, kundi sa kanila mismong pagtanggap at pagtingin sa kanilang Panginoon. No? Bakit nila gagawin ang bagay na ito? Why would they choose to disobey God? No? May mali, meron pong problema sa kanilang kamulatan, sa kanilang kaisipan. No? Dagdag pa natin ang punto na alam din natin, nakakasigurado tayo na siya ay pawang mabuti, matuwid at perpekto sa lahat ng bagay. Bakit po magiging mahirap para sa atin na sumunod sa Kanya? Di po ba? Kung yung mga tao ngang imperfect, yung mga tao ngang maraming mga diferensya ay kaya pa rin nating sundin, bakit ang Diyos hindi natin kayang sundin? O bakit ang Diyos ayaw nating sundin? Yun ngang tao na maraming diferensya, sinusunod pa rin po natin. Ang Diyos perfect sa lahat ng bagay. No? So, hindi po dapat ito maging kabigatan sa atin. Isa pa, sumusunod tayo sa Diyos dahil sa atin pong malaking pag-ibig sa Kanya. No? Kaya nga ang pagsunod po sa Diyos hindi po lamang usapin ng ng obligasyon. Sure, I would say yes na meron pa rin po tayong obligasyon sa Diyos, pero hindi lang pawang obligasyon ang nagpapakilos dapat sa atin. Kundi dahil mahal natin siya higit sa lahat, no? At hindi po nagiging mahirap ang pagsunod kung atin po siyang iniibig ng tunay at totoo. Sabi po sa unang Juan Kabanata 5, 2-3, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. No? Sa konteksto ng mismong utos, maaaring mahirap ito. No?
Pag tinignan mo lang yung mismong pinapagawa ng Diyos, baka mahirap naman talaga ito. Pero sa konteksto ng kabuuan ng atin pong kaligtasan at pananampalataya, doon po gumagaang ang anumang utos ng Diyos. Nakikita natin sa kabila ng lahat ng atin pong ginawa ay naligtas tayo, sa ganung paraan na hindi po nagiging mabigat ang utos ng Diyos sa atin. Yes, it could be specifically hard for us, but anong gagawin natin? May gana ba tayo? May lakas ba ng loob tayo na sumuway sa Kanya? Hindi po eh. Kasi nga, kinikilala natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. No? Ang pagsunod natin ang nagpapahayag, nagpapakita kung ganong kalalim ang relasyon natin sa Kanya. No? Sabi po sa mga naunang talata sa Kabanatang 2, 3-6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. No? Kaya ang pagsunod ngayon ay hindi po sinusukat sa atin pong pagsunod lamang sa lumang kautusan. No? Tinupad na po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang atin pong sinisikap na sundin ngayon ay yung bagong tipan, ang bagong kautusan na ibinaba ng atin pong Panginoon. Nasabi ko nga, no, na although mas maluwag, mas malawak din po kasi siya. Although hindi po kasing formal ng lumang tipang kautusan, ito man ay napakatindi pa rin po ng hinihiling galing po sa atin. Alam po natin ito, nakasulat sa Mateo Kabanata 22, 36-40. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. No? Kaya sa pamamagitan ng atin pong pagsunod, no, sa kalooban ng Panginoon, sa pagtupad natin ng Kanyang mga pinapagawa para sa atin, tayo ay napagpapala dahil nasusunod natin ang Kanyang kalooban at ang Diyos naman ay napapapurihan. Sabi po sa Mateo Kabanata 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. No? Talagang napakahalaga po ng gawain pong ito. No? Kasi hindi ko na nga po isinama yung mismong talata po. No? Ito yung paliwanag, ito yung pahayag para mapaalalahanan tayo na ang pagsunod sa Diyos ay lagi po tiyak pong mas mahalaga kaysa sa atin pong mga iniisip na mga handog. Alam po natin yung verse na ito. Obedience is better than our supposed sacrifice. No? Alam po natin din ang konteksto ng ginawa ni Haring Saul sa lumang tipan nang pinangalandakan niya ang kanyang handog sa Diyos. No? Habang may maliwanag na utos ang Panginoon na kanya namang nilabag, alang-alang daw doon para sa kanyang handog. And sometimes we have to be reminded of this. Sometimes iniisip or sinasagawa natin ang mga sakripisyo na akala natin malaking bagay dapat ito sa mata ng Diyos. Gayong atin naman pong kinakaligtaan ang mas mahalagang mga utos, mas simpleng mga utos sa atin pong buhay. Kaya't paalala po ito sa ating lahat. No? Unahin natin ang kanyang kalooban, gawin po natin ang ating katungkulan para po sa kanya. Para po sa ating pagtatapos ngayong umaga, nawa
sa atin pong mensahe ngayon, makita po natin yung kahalagahan po ng paggawa ng mabuti. Hindi lang kahalagahan, kundi pati yung mismong kahulugan po ng aral po na ito. No? Ito'y mahalaga pa rin para po sa ating mga Kristiyano. Hindi, ang position po nito ay kasing halaga lang din po ng kanyang mismong ibig sabihin. No, where it is placed. Good works is placed after salvation. Yun lang po ang kailangan po nating tandaan. Mahalaga ang mabubuting gawa, ang kahalagahan po nito ay nandoon sa kung ito'y pag-uusapan natin sa konteksto ng matapos mong maligtas. Kung pag-uusapan mo ang mabubuting gawa, bago ka maligtas, wala pong kwenta ito, wala pong kabuluhan ito, at hindi na po dapat siyang tukuyin o talakayin pa. But it has an important place in our life after we have received salvation. No? Meron pong layunin ang Diyos sa bawat isa sa ating lahat. No? Ginawa niya tayo at nilalang niya tayo upang maging kahalintulad ng kanyang anak na si Kristo. At sumunod din sa kanyang yapak, gumawa ng mabuti habang tayo ay nandito sa mundo. No? The greatest good we could ever do is to do the will of God obediently and completely. Yan po ang atin pong layunin bilang mga mananampalataya. No? Kaya dalawang paalala. Una sa lahat, ikaw ba ay tunay ng naligtas? Again, this is always the reminder. No? Walang kabuluhan pag-usapan ang paggawa ng mabuti kung hindi ka pa po naliligtas. No? Hindi ka pa po napapatawad sa iyong mga pagkakasala. No? Pangalawa, kung ikaw nga ay ligtas na, ano ang dapat mong ginagawa ngayon? No? You have this responsibility to do good, to obey God, and to glorify Him in everything that we do. Sabi po kanina ng Ephesians 2:10, inihanda ito ng Diyos para sa atin bago pa niya likhain ang sanlibutang ito. No? Nakahanda na ito. Anong gagawin po natin? Kailangan na lang po natin gawin ay lakaran ito. Gawin po natin ang kanyang kalooban at gawin po natin ang pawang mabuti, ang pinakamabuti, ang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Balik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa umagang ito. Nawa tayo pong lahat ay napagpala at nawa ito pong mensaheng ito ang siyang gumabay sa ating mga buhay sa mga darating na araw. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa ay napupuno kami ng papuri at pasasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong kapahayagan ng inyong kalooban, ng inyong kaligtasan na amin pong tinanggap, na amin pong natamo. Ang bunga nito na buhay na walang hanggan ay siya naming inaasam hanggang ngayon, Panginoon. At wala kaming ibang masabi, magawa, kundi salamat, O Diyos, sa inyong biyaya. Kaya naman dapat din naming tandaan at alalahanin ang dapat naming mga ginagawa sa oras na ito, sa mga panahong ito, na kami ay tumanggap na ng inyong biyaya. Unawain namin mabuti ang inyong kalooban at higit sa lahat ay maisagawa namin ito alinsunod sa inyong kagustuhan, Panginoon. Makagawa kami ng mabuti dahil dito naman talaga ang layunin ninyo. Nilikha nyo kami para gumawa ng mabuti sa inyong mga mata. Alalahanin namin palagi, Panginoon, ang inyong kalooban. Nasan man kami, ano man ang aming ginagawa upang sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras ay malugod kayo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, maranasan namin patuloy ang inyong biyaya at ang inyong kagandahang loob at kahit ngayon ay maipakita namin ang amin pong pagsunod sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, at sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na kapurihan. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman at ang lahat ng pinagpala sa araw na ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo
sa bawat isa.